Ang tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Nung hindi ko pa naipapahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angking. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Sa
Isayas 51, 1, 2 at 6. Kayo'y makinig sa akin, kayong sumusunod sa katuwiran, kayong naghahanap sa Panginoon. Tumingin kayo sa malaking bato na inyong pinagtapyasan at sa tibaga na pinaghukayan sa inyo. Tingnan ninyo si Abraham na ama ninyo at si Sarah na nagsilang sa inyo, sapagkat nang siya'y iisa ay tinawag ko siya at pinagpala ko at pinarami siya. Itingin ninyo ang inyong mga mata sa mga langit at tingnan ninyo ang lupa sa ibaba, sapagkat ang langit ay mapapawing pawang usok at ang lupa ay malulubang parang bihisan at silang naninirahan doon ay mamamatay sa gayunding paraan. Ngunit ang pagliligtas ko ay magpakailanman at hindi magwawakas ang aking katuwiran. Pag-alala sa pinagmulan at pag-asa sa walang hanggan. Alalahanin natin ang ginawa ng Diyos noong nakaraan upang makita natin ang katiyakan ng kanyang mga pangako sa hinaharap. Ang pagpapala ng Diyos kina Abraham at Sarah ay patunay na kaya niyang gawing Eden ang anumang disyerto sa ating buhay. Ang pagliligtas at katuwiran ng Diyos ay nananatili at hindi matitinag. Isaisip natin ang mga nakaraang pagtulong sa atin ng Diyos. Siya ay tapat kaya't ilagay natin sa kanyang kamay ang ating kinabukasan upang maging ligtas, anuman ang mangyari sa mundo. Awit 138. Ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Panginoon, ng aking buong puso. Sa harapan ng mga Diyos ay aawit ako ng mga papuri sa iyo. Ako'y yuyukod paharap sa iyong banal na templo at magpapasalamat sa iyong pangalan dahil sa iyong tapat na pag-ibig at katapatan, sapagkat iyong pinadakila ang iyong salita sa iyong buong pangalan. Nang araw na ako'y tumawag ay sinagot mo ako, iyong pinatapang ako ng kalakasan sa aking kaluluwa. Bagaman ang Panginoon ay mataas, kanyang pinapahalagahan ang mababa. Pasasalamat sa tugon ng Diyos. Magpasalamat tayo sa Diyos dahil sa kapangyarihan ng kanyang salita at pagkalinga sa mga mapagpakumbaba. Ang Diyos ay nakikinig sa panalangin ng bawat tumatawag sa Kanya. Hindi siya malayo. Siya ay malapit sa mga bababa ang loob. Binibigyan niya ng lakas ang napapagod. Ang Kanyang tapat na pag-ibig ay tumitiyak sa atin na tatapusin niya ang Kanyang sinimulang layunin sa atin. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat tayo sa Diyos. Huwag hayaang maging hadlang ang kaguluhan ng mundo. Ang kanang kamay ng Panginoon ay handang magligtas sa atin sa lahat ng pagsubok. Roma 12, 1, 6-8. Kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, na kasiyasiya sa Diyos, na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. Tayo ay may mga kaloob na magkakaiba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin. Kung propesiya ay gamitin ito ayon sa sukat ng pananampalataya, kung paglilingkod ay sa paglilingkod, o ang nagtuturo ay sa pagtuturo, o ang nangangaral ay sa pangangaral. Ang nagbibigay ay magbigay na may magandang loob. Ang namumuno ay may pagsisikap. Ang mahabagin ay may kasiglahan. Paglilingkod bilang isang katawan. Ialay natin ang ating buhay at gamitin ang ating mga kaloob para sa kapakanan ng lahat. Ang pagsamba ay hindi lamang nagaganap sa loob ng templo. Ito ay ang pagbabago ng ating pag-iisip
upang hindi tularan ang mundo. Dahil tayo ay bahagi ng isang katawan, ang ating mga magkakaibang kaloob ay dapat gamitin ng may katinuan at pagmamahal para sa pagkakaisa. Iwasang mag-isip ng mataas sa sarili. Sa halip, ituring ang ating kapwa mananampalataya na bahagi ng kabuuan. Mateo 16:15-19. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ngunit ano ang sinasabi ninyo kung sino ako?" Sumagot si Simon Pedro at sinabi, "Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, "Mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat hindi laman at dugo ang nagpahayag dito sa iyo, kundi ang aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. At anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit." Si Jesus ang Kristo. Ang pagkilala kay Jesus bilang Kristo ay hindi nagmula sa karunungan ng tao, kundi sa pahayag ng Ama sa langit. Si Jesucristo ang bato na pundasyon ng iglesia na hindi kailanman magagapi ng kamatayan. Ang susing ibinigay kay Pedro ay ang otoridad na ibinigay sa mga nananampalataya. Tanungin ang ating sarili, sino si Jesus para sa akin? Higit sa mga naririnig natin sa iba, kailangan natin ng personal na pagpapasya. Kapag si Kristo ang sentro at pundasyon ng ating buhay, magkakaroon tayo ng lakas na harapin ang anumang pagsubok dahil alam natin na kasama tayo sa tagumpay ng kanyang iglesia. Ang buhay na nasa kay Kristo. Ang ating buhay na nakasandig sa katapatan ng Diyos, sa kanyang salita at kay Jesus ang Kristong anak ng Diyos, ay buhay na nasa kay Kristo. Ang buhay na ito ay itinalaga ng Diyos sa paglilingkod at pasasalamat sa Kanya, kaisa ng ibang mananampalataya sa iisang katawan, ang Iglesia. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli, at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian,
ngayon at magpakailanman. Amen.